Kaya si Kristo, bilang pintuan, makipot. Kasi pintuan siya ng tupa eh. Hindi naman siya pintuan ng kulungan. Ha? Yung pintuan ng kulungan, malawak yun. Kasi pagpasok ng tupa, marami sabay-sabay yun eh. Pero si Kristo, individual na pintuan ng individual na tupa. Kailangan ang bawat tao, yung salitang bawat tao, every man, yun yung ebanghelyo, larawan ni Kristo, papasok ka individual kay Kristo. Kailangan individual ang pasok mo, kaya makipot yun eh. Hindi pwedeng isabay mo yung asawa mo. Pagpasok mo, kung halimbawa, mauuna ka, kailangan pumasok din ang asawa mo. Hindi mo pwedeng ipasok ang asawa mo. Pumasok ka, kung mauna ka man, kailangan susunod yung asawa mo, papasok. Susunod din yung anak mo. Yung mismong pinasukan mo, yung dinaanan mo para makasumpong ka ng pastulan, dadaanan din ng asawa mo, dadaanan din ng anak mo, ng kamag-anak mo, kaibigan mo. Bawat isa kailangang makapasok kay Kristo na makipot na pintuan. Papasok isa-isa, magpipilit kasi makipot nga yung pintuan. Amen. Ngayon, eto yun, ano? Makinig kayo mga kapatid. Si Kristo hindi lang makipot na pintuan. Ano pa po siya? Butas siya ng karayom. Ay, ang liit po nun. Butas ng karayom lang. Oo. Pero, magaang pasukin ng kamelyo ang butas ng karayom. Kung yung kamelyong papasok sa butas ng karayom, sasamahan ng Diyos sa pagpasok. Amen. Parang mayaman. Pagka ang mayaman, nagtitiwala sa kanyang kayamanan, ay pagkahirap-hirap niyang makapasok sa butas ng karayom. Amen. Pero magaan pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayamang pumasok sa kaharian ng Diyos. Magaang yung kamelyong makakapasok sa butas ng karayom kung yung kamelyong papasok o yung mayaman hindi nagtitiwala sa kanyang kayamanan. Amen. Po. Kita mo? Lahat ng papasukan mo, larawan ni Kristo yan. Be it a gate, be it a butas ng karayom. Naiintindihan niyo ang punto ko, kapatid na Dani? Amen po, kapatid na Eli. Napakarami po pala talagang talinghaga na nahuhulog ang katuparan sa ating Panginoong Jesucristo. Gaya nga po nitong... Kasi yung mahirap, pumapasok sa kay Kristo. Yung mayaman, saan papasok? Sa butas ng karayom, iba ibig sabihin, si Kristo pa rin yun. Amen. Kaya lang, mas makipot na makipot para sa mayaman na nagtitiwala sa kanyang kayamanan. Amen. Hindi niyo yung punto ko, ano? Na ang lahat ng papasukan mo, kung tao ka ng Diyos, ang papasukan mo katwiran eh. Larawan ni Kristo yon. Be it a gate, be it a door, or be it butas ng karayom. Magaang. Imaginein mo, butas ng karayom, kamelyo papasok, ang gaang. Opo. Ikaw tao ka, papasok ka sa pinto. Di ba magaang din kung may kasama kang Diyos? Amen po. Mas magaan pa nga yun kasi pinto na yung papasukin mo, hindi butas eh. Hindi butas ng karayom. Opo, mas maliit naman yung tao sa kamelyo. So, mas madali, magaan na makakapasok ang tao doon sa pintuan na yun nga ang Kristo. Kaya yung makipot na pintuan, considered lang namang mahirap pumasok doon sa taong nasanay gumawa ng masama. Pero pagka ang tao, hindi naman manggagawa ng masama, hindi naman kriminal, madaling nakakapasok sa iglesia. Amen. Ilang mga araw lang, ilang mga turo lang, naiintindihan na, nakakapasok na eh, di ba? Opo.
para rin lang yun yung kamelyo, Sis Luz. Pagka ang mayaman, hindi naman nagtitiwala sa kanyang kayamanan, napakagaang sa kanya na kamelyo pumasok sa butas ng karayon. Kasi meron siyang kasamang Diyos Sis Luz. Amen. Kaya yung papasok kay Kristo, makipot man yung pintuan, magaang kang makakapasok pagka may kasama kang Diyos sa buhay. Pagkatapos, pag napasok ka na sa makipot na pintuan, makakasumpong ka ngayon ng makitid na daan. Sabi ni Kristo, ang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at magpapatuloy at makakasumpong ng pastulan. Pagpasok mo, madadatnan mo, pagpasok mo sa makipot na pintuan, ang bubungad sa'yo, makitid na daan. Pero kung magpapatuloy ka, papasok at magpapatuloy, makakasumpong ng pastulan. Nako, hindi makitid na daan ang lagi mong haharapin pag nakapasok ka kay Kristo. Alam mo kung bakit? Bakit po? Hindi laging makitid yung daan. Pag nakapasok ka na doon sa makipot na pintuan, tapos nakahakbang ka na doon sa makipot na daan, na iingat ka dahil makipot, ang susunod doon, alam mo kung ano? Ano na po? 15-19 ng Kawikaan. Ang daan ng tamad ay gaya ng bakuran na mga dawag. Ngunit ang landas ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan. Ayun, yung makipot, nagagawa ng Diyos yun na maging maluwang. Pagka matuwid ka na, ang landas ng matuwid ay ginagawa. Kaya naman pala naging maluwang na lansangan. Ginagawa ng Diyos yung maluwang na lansangan para sa iyo para maalwadan ka man for the rest of your life. Amen. Kaya magpatuloy ka lang, kapatid. Mahirap lang sa una. Pagdating na ikaw ay nakakatatlong taon, 4 na taon na, sanay ka nang dumadalo. Hindi nga mahirap dumalo Masarap nga maligaya puso mo Pag nagpatuloy ka, tinakwil mo ng sigarilyo, sa susunod wala nang kahirap-hirap. Mabubwisit ka pa sa amoy ng sigarilyo. At pati yung amoy ng alak, mabubwisit ka pa. Pagka naiwan mo na, tumuloy ka dun sa makipot na pintuan, tapos nakakita ka na makitid na daan, tinuloy mo, makakasumpong ka na ngayon ng pastulan. Isang napakaginhawang kalagayan ng tupa na siya'y nasa isang maluwang na pastulan. Hindi naman pala laging yung daan mo makipot habang buhay. Ibig mo sabihin, maglilingkod ka sa Diyos ng 50-60 taon, lagi ka na lang gipit, baka hindi ka makatagal. Hindi ba? Kaya, pasusumpungin ka niya ng kaginhawahan, makakasumpong ka ng pastulan. Naintindihan mo, Sis Luz? Amen. Opo, awa ng Diyos, naintindihan namin. Napakaganda po pala ng pangako ng Diyos doon sa mga tupa na makakapasok doon sa makipot na pintuan, lalakad doon sa makitid na daan, temporarily lang yon, pansamantala. Dahil sa dulo ng makitid na daan, nandoon na, pag nagpatuloy ka, nandoon yung maluwang na pastulan naman, na maalwan na po. Kaya nga luluwang, gagawin ng Diyos nakalagay sa talata Di ba yung sa 15, kung uulitin mo, sabi doon sa 15 ng Kawikaan, ang daan ng tamad ay gaya ng bakuran ng mga dawag. Ngunit ang landas na matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan. Makapangyarihan ng Diyos para paluwangin sa iyo halimbawa, yung butas ng karayon. Makipot yun. Napakakipot nun. Walang kasing kipot yun. Kahit nga yung karayon, may karayon pa ng sako, maliit pa rin ang butas nun. No? Ngayon, pag ang papasok na mayaman nagtitiwala sa kanyang kayamanan, magaang pa sa kamelyong papasukin ng Diyos doon sa butas ng karayon. Kaysa sa mayamang pumasok sa karya ng Diyos Pero pagka ang mayaman,
hindi naman nagtitiwala sa kanyang kayamanan, abay, magaang sa kamelyo, ay di ang gaang na pumasok yung kamelyo sa butas ng karayom. Ayun, kaya pagka may kasama kang Diyos sa pagpasok, hindi ka talaga mahihirapan, kapatid. Pagka nakapasok ka na, may nakahandang maluwang na lansangan para sa'yo. Alam mo kung ano ibig sabihin ng maluwang na lansangan na yon, Sis Luz? Ano po ba yun? Basahin mo yung 1.25 ng Santiago. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Tingnan mo? Ano ibig sabihin? Ang batas ni Kristo, kaya ka inalis dun sa batas ni Moises sa kulungan, inilabas ka dun sa kulungan ng Israel, bibigyan ka ng batas. Anong klaseng batas? Batas ng kalayaan. Kaya maginhawa ka eh. May batas ka ng kalayaang susundin eh. Opo, kaya ka maginhawa kasi meron kang kalayaan, may kautusan ng kalayaan na na yun ang susundin mo ngayon. Hindi ka gipit, hindi ka gaya kay Moises, gipit ka. Kailangan mangiling ka ng Sabado. Pag hindi ka nangiling, babatuin ka hanggang sa mamatay. Di ba? Opo. Para bang lagi kang ginigipit ng kautusan. Pag hindi ka nagbigay ng ikapo, magnanakaw ka. Di ba? Yun ang batas ni Moises, kautusan parang gipit ka. Kay Kristo, kautusan ng kalayaan. At yung pagkakatawag sa iglesia, basahin mo yung 5.13 ng Galacia, kapatid na Luz. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi Yun! Tinawag tayo sa kalayaan. Ang ayaw lang ng Diyos, dahil malaya ka ba, gagamitin mo na yan para bigyan mo ng kalayaan ang iyong laman. Dahil ba malaya ka aabusuhin mo na yung kalayaan mo na susundin mo yung nasa ng laman mo na 10 babae o 10 lalaki o kaya sugal, alak, sigarilyo, pagsasamantalahan mo. Hindi ganon. Ang kalayaan natin, kalayaan sa paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo gipit, larawan ng maluwang na pastulan, larawan ng maluwang na lansangan pagka ikaw ay nakapasa, nakapasok ka sa makipot na pintuan, nakadaan ka sa makitid na daan. Ang kasunod, pagka ikaw ay magpapatuloy, papasok at magpapatuloy, makakasumpong ng pastulan. Isang pastulang kailanmang hindi ka na magigipit, hindi ka na magugutom, dahil ang bubungad sa'yo, isang kautusan ng kalayaan. Basahin mo yung 21.30 ng Kawikaan, Sis Luz. walang karunungan o kaunawaan man o payuman laban sa Panginoon. Lahat ng karunungan, lahat ng kaunawaan, hindi laban sa Panginoon. Alam mo ibig sabihin? Ano po? Walang kontradiksyon sa salita ng Diyos. Opo. Tandaan mo para kay Kristo at sa Diyos, walang makipot. Amen. Eto, kung yung masama, may malapad na pintuan at maluwang na daan, yung pa kayang kabutihan ang gigipitin mo ang daan, sumagot ka ngayon. Amen. Totoo po yan. Totoo po. Kung yung masama nga bibigyan ng maluwang na daan, lalo na nga yung mga hindi naman masama po,
maluwang ang daan nila, hindi sila gigipitin talaga. Kung yun pong mga masasama, maalwan sila na pumapatay, gumagawa ng masama na gusto nila, maluwang ang kanilang daan. Kahit anong gusto nilang gawing masama, nagagawa nila. Lalo naman yung matuwid na sa Diyos, lalo namang maluwang yun at bibigyan ng Diyos ng pagkakataon na maalwan sa kanilang magpakatuwid sila at gumawa ng mabuti. Ayun po. Amen. 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 Yun ang lohika ng salita ng Diyos. Kung yung mga masasama, maalwan na maalwang makagawa ng kasamaan, ikaw naman gagawa ka ng katwiran, gipit na gipit ka lagi. Kung sila binigyan ng kaalwanan ng tatay nila, lalo naman tayong bibigyan ng kaalwanan ng ating Ama. Gagawin niyang maluwang na lansangan ng ating lalakaran at sa dakil paroon kung magpapatuloy ka, makakasumpo ka ng napakalawak na pastulan. Maraming pagkain. Kaya gaya ng kinakain ngayon ng kapatiran, napakasarap na mga pagkain at mga aral ng Diyos na napakalawak na katwirang naiintindihan sa samahan. Diba ganon, Sis Luz? Amen. Totoo po yun. Napakasarap po talaga ng kinakain natin sa pastulan ng Panginoon na ipinagkaloob niya sa atin. Wala, niniwala, nandito na tayo sa pastulan ngayon At kasalukuyan na naminginain na nga po tayo dun sa maluwang na pastulan na yan na inihanda ng Panginoon. Kaya talagang kumbaga parang talagang overflowing, tapos punong-puno na. Minsan nga po, sabi niyo nga po kung natatandaan, di ko na nga ma-recall sa dami, dahil sa dami po ng nakakain natin dito sa loob ng pastulan. Salamat sa Diyos. Napakaganda po ng punto na yun na sinasabi niyo. Ang tanong natin ganito. Ang tanong, ano ang magpapatunay na tayo'y hindi lumalakad sa napakasikip at napakakitid na daan? May patunay ba na sa panahon ngayon, di naman tayo lumalakad sa napakasikip at napakakitid na daan? Basahin mo yung 92:13 ng awit. Sila'y nangatatag sa bahay ng Panginoon. Sila'y nangatatag sa bahay ng Panginoon. Sila'y giginhawa sa mga looban ng aming Diyos. Kita mo, sa looban ng aming Diyos, dun sa kanyang katwiran, dun sa kanyang pastulan, sila'y giginhawa sa mga looban ng aming Diyos. Kita mo, sa bahay ng Diyos, may ginhawa, Sis Luz. Amen. Yung bahay ng hari, maginhawa. Merong malalaking comfort room. Merong mga kwarto. Merong malalaking kainan, dining room. Maaliwalas ang bahay ng isang taong mayaman at makapangyarihan. Sa bahay ng Diyos, ano ang sitwasyon? Gipit na gipit? Kulang sa espasyo para kumilos? Wala kang ginhawa? Walang kuryente? Walang air condition? Sila'y nangatatag sa bahay ng Panginoon. Alam naman natin ang bahay, ang iglesia, di ba? Opo. Sila'y giginhawa sa mga looban ng aming Diyos. Amin. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Maginhawa. Di ba? Maginhawa sa kalooban, maginhawa sa kaluluwa, maginhawa sa kaisipan. Alam mo kung bakit? Bakit po? Job 5:17. Basa. Narito, maginhawa ang tao na sinasaway ng Diyos. Kaya't huwag mong waling kabuluhan ang pagsaway ng makapangyarihan sa lahat. Maginhawa ang tao na sinasaway ng Diyos. Ayun. Talagang maginhawa, hindi ka gipit. Hindi habang panahon kung pumasok ka sa makipot na pintuan at nadatnan mo yung makipot na daan, makitid na daan, habang buhay ka ng ganun, gipit na gipit, kipot na kipot, para
parang hindi ka makahinga. Hindi ganon. Magpatuloy ka lang, kapatid. Ako ang pintuan ng tupa. Sino man pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Papasok siya at magpapatuloy at makakasumpong ng pastulan. Meron na tayong tamang salin ng Biblia. Sis Luz, basahin mo yung 19. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at magpapatuloy at makasusumpong ng pastulan. Ayan, sa loob ng 2,000 taon na nakaraan, yung orihinal na intensyon sinabi ni Kristo bilang pintuan siya ng tupa, papasok at magpapatuloy. Yun ang original na intensyon ni Kristo. Pag pumasok kasi sa Kanya, hindi ka na kailangan lumabas eh. Dapat magpatuloy ka. At may nakakaharap ka na pastulan. Yun. Mali ang salin niyang talatang yan sa loob ng halos 2,000 taon. Huh? Opo, ngayon lang po natama sa awa ng Diyos. Yung mga naunang kaanib sa iglesia na nagpatuloy, maginhawa naman sila. Hindi naman sila makikita mo absent, hindi mo sila makikita ang hirap na hirap. Kahit maghapon ng nakaupo, natutuwa pa rin kasi maginhawa para sa kanila. Sanay na kasi sila sa paggawa ng kabutihan. Tama ang sabi ni Pablo, sa pagsasanay ng katawan, may kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalan, pag pinagsasanayan, sa lahat ng bagay ay pinakikinabangan na may mga pangako sa buhay na ito at sa darating. Ano ba ang pangako? 2 ng awit 1:2. Awit 1:2. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Pagka maginhawa ang kaluluwa mo, it goes na ang mga bagay na espiritual, andun ang kaligayahan mo, di ba? Opo. Gaya ng pag-awit sa pagpapasalamat sa Diyos. Kaya nga, matutupad yung hula na magmumula sa kanila ang tinig ng pagpapasalamat. Ang tinig ng nangagsasaya. Di ba? Opo. Tama ba yun, Sis Luz? Tama po. O ba't ba tayo nagpapasalamat ngayon? Kasi po, nagsasaya nga po tayo dahil nagiginhawahan. Tayo. Bakit ba ngayon PNK? Kasi po, nagsasaya tayo dahil napakarami po nating nakain sa pastulan na mga masasarap na pagkain.